Narinig niyo na ba ang This Time ni John Legend? Dito ko lang na-realize na tumutukoy pala to sa story namin ni Jake. Pakiramdam ko, ako yung kumakanta niyan para kay Jake. Hindi ko maiwasang mapangiti at paulit-ulit na pakinggan. Nagtagal kami sa ganoong ayos. Magkayakap lang kami na parang yun na ang huli namin pagkikita. Sobrang saya, masarap, at nag-uumapaw ang kaligayahan ko ng mga oras na yon. Para akong lumulutang sa alapaap. Matapos ang lahat ng pagkukubli at panlalaban sa nararamdaman, hindi ko alam na ganito pala kasarap sa pakiramdam. Matapos kong masabi sa kanya na mahal ko din siya. Sana noon ko pa ito ginawa. Walang nagsalita ni isa sa amin. Ninanamnam lang namin ang bawat segundo at minuto ng pagkakayakap. Noon, akala ko wala nang pag-asa ang sa amin ni Jake. Noon, akala ko ang mga nakalipas sa amin ay tanging sa alaala ko na lang babalikan. Pero hindi. Nandito na ulit siya. Yakap ko habang tuwang-tuwa sa pag-amin ko sa kanya. Hindi ko man nakikita ang mukha niya, pero ramdam na ramdam ko ang saya na yon. Tumatagos at tumangdama ito ng buong pagkatao ko. This time, hindi ko na siya hahayaang malugmok. This time, ibibigay ko na sa kanya ng buong buo ang sarili ko. Hindi na ako magpipigil sa nararamdaman ko. Hindi na ako muling maduduwag dahil alam ko hindi ako kayang sadyaing saktan ni Jake. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya. Kahit hindi niya man laging sabihin ito, nababasa ko yon sa mga mata niya at sa lahat ng kinikilos niya. Naramdaman kong dahan-dahan siyang kumakalas sa pagkakayakap sa akin, kaya bumitaw na din ako. Pareho kami nagpunas ng mga natirang luha. Nagkatitigan kami. Wala na yung lungkot sa mga mata niya na kanina lang ay napakasakit nitong tingnan. Napalitan na ito ng hindi maipaliwanag na saya. Ngumiti ako at nag-isip kung itutuloy ko pa ba na udlot kong sasabihin kanina. Pero sa tingin ko, hindi na. Dahil ramdam ko na alam niya na din ang nararamdaman ko para sa kanya. Hinihintay niya lang talaga na sabihin ko sa kanya yon. At ito na nga, nasabi ko na. Sa tingin ko, hindi na siya humihingi pa ng anumang karugtong. Dahil nagkaintindihan na ang mga mata at puso namin. Kuya, nagugutom ako. Sambit niya na may kasamang sobrang tamis ng ngiti. Oh, akala ko ba uuwi ka na? Nakakunot ang kilay ko habang nakangiti. Nagbago na ang isip ko. Dito na ako matutulog. Wala naman akong gagawin sa bahay. Sinabayan niya pa ng kindat na siyang ikinangiti ko lalo. Hala ka, matutunaw na yata ako. Nakaramdam ako ng sobrang kilig at init ng katawan na hindi ko maipaliwanag dahil sa pagkakakindat niya na yon. Parang may gusto siyang ipahiwatig. Kapag sinabi kong hindi ka pwede matulog dito, may magagawa ka ba? Kunway naging seryoso ang mukha ko pero halatang nagpipigil ng umiti. Hindi siya sumagot. Nakangiti lang siya. Para bang hindi siya natinag sa sinabi ko. Nagmarcha siya papasok ng bahay at naiwan akong nakangiti. Alam ko naman na naiintindihan niyang kabaliktaran ang ibig kong sabihin. Sa pagtutol na matutulog siya dito sa bahay. Sasabihin ko naman talaga sa kanya na dito na siya matulog sa bahay para masulit namin ang mga oras na narito pa ako sa Pinas. Naunahan niya lang talaga akong sabihin yun. Isa pa, sabik na akong makatabi at mayakap siya habang natutulog. Hindi ko tuloy mapigilan ng excitement at kilig na nararamdaman ko. Sumunod na lang din ako na pailing-iling pero nakangiti. Nakita kong tuluyan na siyang nakapasok ng bahay. Kahit kailan talaga itong si Jake sa isip ko. Pagkapasok ay nagulat ako dahil nakatayo lang si Jake na nakaharap sa akin. Seryoso ang mukha niya. Nagkatitigan kami. Muli ko na silayan ang mga titig niya na nakakalunod at sobrang mapang-akit.
Ito kaya ang tinutukoy niya sa sinabi niyang nagugutom siya. Nako po, hinay-hinay lang Jake. Baka sumabog na ako sa sobrang excitement sa isip ko. Naiintindihan ko ang mga titig niya, kaya agad kong iniwas ang tingin ko at dahan-dahang isinara ang pinto. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko. Parang dinig na dinig ko na yon. Muli kong ibinalik ang tingin sa kanya, pero sa pagkakataong ito, mabilis siyang lumapit at tumikit sa akin, kasabay ng napakaalab na halik. Sabik na sabik ang mga halik na yon, para akong naistatwa dahil sa hindi ko maipaliwanag na sensasyon. Na makabawi ay gumanti ako ng halik sa kanya. Ibang-iba na ang dating sa akin ng halik na yon. Dahil sa mga oras na yon, may kasama ng pagmamahal at wala ng pag-aalinlangan. Buong puso akong tumutugon sa mga halik niya, mapusok at puno ng pananabik. Nanginig ang mga kalamnan at parang may gustong lumabas sa pagkatao ko. Mabilis kong hinubad ang pangitaas niya habang naghahalikan at parang may mga sariling isip ang mga paa namin na nagtungo sa sofa na hindi pa rin naghihiwalay ang mga labi. Na makarating kami sa sofa ay nanatili lang kaming nakatayo. Hawak-hawak ko ang magkabila ang pisngi niya habang ang mga kamay niya naman ay buong pagmamahal na hinahaplos ang katawan ko. Inilayo ko muna ang mga labi ko sa kanya at mabilisan kong hinubad ang pangitaas kong damit. Bakas ng pagnanasa ang nabanaag ko sa mga mata niyang nakatingin sa katawan ko. Na maalis ko na ng tuluyan ang damit ko, ay siniil ko ulit siya ng halik. Magkayakap na kami at ramdam na ramdam ko ang init na dumadaloy sa buong pagkatao niya. Mapusok ang halikan na yon. Nag-aalab ang aming mga katawan at mabilis ang kabog ng aming mga dibdib. Bumalik sa gunita ko ang masayang alaala, ang unang halikan namin ni Jake. Pero sa pakiramdam ko ay mas masarap ang mga halik niya ngayon. Hindi ko mapigilang ngumiti habang naghahalikan kami. Dahan-dahan niya akong hinihiga sa mahabang sofa habang magkalapat pa din ang aming mga labi. Tuluyan na akong nakahiga at siya naman ay nakapatong sa ibabaw ko. Ayoko na yatang natapos sa mga oras na yun. Iginapang niya ang mga labi niya patungo sa tainga ko at nilaro ito ng mga dila niya. Grabe yung sensasyong nararamdaman ko sa ginawa niya at hindi ko mapigilang mapaiktad. Lumapatuloy lalo at kumiskis ang galit kong alaga sa matigas niyang sandata. Tumigil siya sa paglalaro na magkabila ang tainga ko, saka bumulong na tila musika sa pandinig ko. Na-miss ko to. Mahina yon, pero nagpadagdag lalo ng init sa katawan ko, lalo na ang init ng hininga niya. Shit, Jake, huwag ka na magsalita please. Papatayin mo yata ako sa isip ko. Gumapang ang labi niya sa leeg ko. Dahan-dahang bumaba sa dibdib ko. Nilaro niya ang dalawang nipples ko na noon ay tayong-tayo na din. Ibinaba niya palalo ang halik niya sa pusod ko. Dahan-dahan iyon hanggang sa tuluyan niya ng mahubad ang shorts ko. Tumambad sa kanya ang tayong-tayo kong alaga. Tumingin muna siya sa akin na may ubod ng pagnanasa saka hinawakan. Nakatingin pa din siya habang hinahalikan ang ulo nito. Sa kamarahan na isinubo na lalong nagpatindi ng init na nararamdaman ko. Nanginig ang mga kalamnan ko. Sobrang init ng bibig niya habang dahan-dahang labas-masok dito ang alaga ko. Hindi ko maiwasang mapaiktad. Mababaliw na yata ako. Mga 1 minuto niyang ginawa yon, saka ko hinatak ng dahan-dahan ang ulo niya at nakipaghalikan ulit. Binaliktad ko ang pwesto namin. Siya naman ngayon ang nakahiga at nakaibabaw ako sa kanya. Nilaro ko din ng dila ko ang magkabila ang tainga niya sa dahan-dahan na bumaba mula sa leeg, sa dibdib hanggang sa pusod. Dahan-dahan ko na din hinubad ang shorts niya habang nilalaro ko ang nipples niya. Kinapa ko kaagad ang alaga niya at agad na hinarap ito.
Pumipintig ito sa labis na katigasan. Pinunasan ko muna mga ulo nito. Saka ko hinalikan at dahan-dahang sinubo. Nakatingin lang ako sa kanya habang ginagawa niya yun. Sobrang sarap niyang tingnan habang napapakagat siya ng labi. Nagmamakaawa ang mga mata niya na huwag kong tigilan. Kahit na nahihirapan na ako sa pagsubo, ay tinuloy-tuloy ko lang ito. Lahat gagawin ko, mapasaya ko lang si Jake. Maya-maya ay pumwesto na kami ng baliktaran sa sahig hanggang sa umabot na kami sa rurok ng kaligayahan at malayang pinakawala ng mga katas na dulot ng matinding pagmamahalan. Pareho kaming nalupasay sa sahig, nagkatitigan at nagkangitian. Nakita ko ang labis na saya na nakapinta sa mukha niya. Ang sarap talagang tingnan ng mga ngiti niya na umaabot hanggang mata niya. Pakiramdam ko, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Sa mga sandaling yon, parang nakalimutan ko na ang lahat ng problema. Parang kami na lang ni Jake ang nabubuhay sa mundo. Sana habang buhay kaming ganito. Sana. I love you. Mahina pero buong buo ang pagkakabanggit niya habang sinasabi niya yon na may kasamang napakatamis ng ngiti. Kinilig ako, lalo dahil nung sinabi niya yon ay walang kuya sa dulo. Nagkatitigan lang kami. Punong-puno ng lingnin ang mga mata niya. Sa tingin ko, ako lang ang kaya mag-alis ng mga ningning na yon at ayoko na ulit gawin sa kanya yon. Wala akong maramdaman na pag-aalinlangan. Basta, puro pagmamahal na lang ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Nalalasing na yata ako sa sobrang kaligayahan. I love you too. Tugon ko sa kanya. Ito ang first time ko na magsabi ng I love you sa kasex ko. Sabay kaming tumingala sa kisame habang nakangiti. Sobrang saya. Muli ay hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Sana noon pa ako nagtapat sa kanya. Pero sa tingin ko naman ay sapat na ang ngayon. Dahil kung sinabi ko sa kanya noon, sa tingin ko, hindi ganito kasaya ang mararamdaman ko. Parang espada. Bago pa ito tawagin na espada, ay isa itong metal na dinarang sa apoy at hinulma, pinagpaguran at pinagpawisan para tuluyang mabuo at tawagin na espada. Sadyang ang saya ay laging may kalakip na lungkot, pagtitiis at pagdurusa. Bago ka tuluyang maging masaya, dadanasin mo muna ang lahat ng yon. Parang kami ni Jake. Gutom ka pa rin ba? Sambit ko sabay ng makahulugang tingin sa kanya. Oo kuya, pwedeng isa pa. Nakakatuwang pang-aasar niya. Eto, gusto mo? Sagot ko habang nakataas ang kamao. Tutuktukan kita, gusto mo? Biro ko sa kanya habang nakangiti. Kuya naman, hindi na mabiro. At sinabayan ito ng malawak na ngiti. Bakit ka nakangiting aso dyan? Tanong ko sa kanya. Wala lang. Hindi niya maalis ang ngiti sa mga labi niya. Naaalala ko lang yung unang ginawa natin to. Hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo nun. Nakangiti pa din siya habang nakatingin sa kisame. Tapos, para kang binuhusan ng tubig na may yelo. Tumawa siya. Pinagtutulakan mo pa akong pauwiin dahil niyakap kita. Tapos sabi mo nun, bakla ka ba? Galit na galit ang itsura mo nun. Ganito, ginaya niya ang itsura ko at nagmimik ng mga sinasabi ko noon. Saka tuluyan na siyang napatawa. Tumawa na lang din ako sa itsura niya at naalala ko kung paano ko siya ipagtulakan noon. Dahil nga kasi sa hindi ko maipaliwanag na nararamdaman ko. Noon ko kasi napagtantong mahal ko na si Jake. Nagkatawanan kami sa maya-maya ay huminto. Makatitig lang kami sa kisame habang nagmumuni-muni ng nakaraan. Oo kuya, nababakla ako sa'yo.
Pagputol niya sa katahimikan, naramdaman kong nag-alangan siya na sabihin niya yun. Hindi ko mapigilang ngumiti sa kilig. Ang sarap sa pakiramdam na pinag-uusapan namin ang nangyari sa amin dati. Saka muli siya nagmimik ng mga ginagawa ko noong pagsusungit sa kanya. Tigilan mo na yan, Jake. Mayayaring ka sa akin. Pagbabanta ko. Patuloy pa din siya sa pagmimimik. Kuhang-kuha niya din ang mga facial expressions ko noon. Dahil ayaw niya ngang tumigil ay agad akong pumaibabaw sa kanya at tinakpan ko ang bibig niya. Aktong re-wrestlingin ko siya at napahinto ako. Tumigas na naman kasi ang junjun ko dahil sa pagkiskis nito sa alaga niya. Napahinto ako. Maging siya ay napahinto din sa mga asar. Saka tumawa ulit ng malakas. Ano yun? Pang-aasar niya na ang tinutukoy niya ay ang junjun ko na matigas na nakadikit sa kanya. Muli niya ako niyakap na mahigpit at hinahalik-halikan sa magkabilaang pisngi. Mukhang naghahamon na naman siya ng second round. Nag-inarte ako na kunway kumakawala sa higpit ng pagkakayakap niya. Napahiya kasi ako dahil sa inasta ng alaga ko. Bakit ba naman kasi ganito si Jake? Mapadikit lang ako sa kanya ay nagwawala na kaagad si Junjun ko. Bigla kaming nakarinig ng kotseng huminto sa tapat ng gate namin. Nanlaki ang mga mata ko. Si Mama, pasigaw kong sabi sa kanya. Agad kaming kumawala sa isa't isa at mabilis na bumangon. Inihagis ko ang mga damit niya sa kanya at agad niya namang sinalo. Kinuha ko din ang damit ko at sinipat ang sahig. Kung may bakas pa ng paglalandian namin. Wala naman. Sabay kami tumakbo paakyat ng kwarto. Nagkatawanan kami habang dali-daling nagbihis. Muntikan ko talaga makalimutan na 6:00 na pala ng hapon at pauwi na pala si Mama. Si Jake kasi napakalandi. Nang matapos na kami maghapunan ay sabay kaming naligo. Hindi naman nabago kay Mama yon dahil sanay na siya. Natutuwa nga daw siya dahil okay na ulit kami ni Jake. Siyempre, magkatabi kami ni Jake sa kama. Magkayakap lang kami buong gabi. Sobrang saya at contentment ang nararamdaman ko. Mula nang nagkaayos kami ni Jake, ay hindi na ulit kami mapaghiwalay. Kasama ko siya sa lahat ng ginagawa ko. Laro, tambay, ligo, gala, at kung ano-ano pa na tulad ng dati namin ginagawa. Akala ko talaga hindi na mauulit ang saya kapag magkasama kami. Nalulungkot din ako at nababahala. Dahil sa tuwing umaga nagigisingin ko siya, ay para bang lagi siyang may kaaway na gulat sa tuwing ginigising. Kaya niyayakap ko na lang siya at ipinaparamdam na nasa tabi niya lang ako. Ito yata ang epekto sa kanya na marijuana at death threats. Para bang laging may naghahabol sa kanya na gusto siyang patayin. Hindi ko maiwasang malungkot at sisihin ang sarili. Sorry bunso, kung hindi dahil sa akin ay hindi ka magkakaganito. Mahinang usal ko. At dahil nga lagi kami magkasama ni Jake, hindi na siya nakapagmariwana dahil mayayari talaga siya sa akin. Sabi ko, kapag ginawa niya ulit yun, kalimutan niyang may Kuya Ryan siya. Hindi ko naman nakikitang tumututol siya pero mahirap na. Kailangan kong siguraduhin na hindi na talaga siya gumagamit. Hindi ko hinahayaang mawala siya sa paningin ko. Kaya sa tuwing matutulog na kami ay hinahayaan ko muna siyang mauna para mabantayan ko lang. Gagawin ko ang lahat habang kasama niya ako para lang mapabuti si Jake. Nakatanggap ako ng tawag mula sa agency na mag-aasikaso ng papel ko papuntang Qatar. Pinapasabi na bilin daw ng employer ko na ipagpaliban daw muna ito ng 1 buwan dahil may aayusin lang daw. Hindi na ako nag-usisa dahil ikinatuwa ko ang balita na yon. Ibig sabihin lang ay makakasama ko pa na matagal si Jake. Nakikiayon ata ang tadhana sa aming dalawa.
Excited na akong ibalita sa kanya yon at nag-isip ng pwedeng gawin habang magkasama kami.